75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan. Bangon sa bagong sigla. Kababayan. Kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Metro Manila. Radyo Pilipinas 1, 738 AM. Oras po sa buong Pilipinas, 4 na minuto makalipas ang alas 3 ng hapon. Isang magandang hapon po sa inyo lahat at welcome po tayo dito sa ating programa, Kalinga Hatid ng Red Cross dito po sa Radyo Pilipinas. Live po tayo dito po sa Visayas Avenue sa himpilan po ng Radyo Pilipinas sa lungsod po ng Quezon. At tayo po ngayon ay napapakinggan dito po sa Radyo Pilipinas 738 kHz at napapanood po sa ating Facebook Live, FB page na Radyo Pilipinas at Kalinga Hatid. Paki-like and share, comment po kayo kung ano po ang nais nyong mga ipaabot na mga mensahe. At tayo rin po ay napapanood sa Digibox at For the Box channel 423 to 425. At nais nating pasalamatan ang bumubuo ng ating programa. Nga pala, ngayon ay ikatlo ng Nobyembre, ay tayo ay nag-November na po ngayon. Sabi nga nila, it's 52 days more to go before Christmas. At talaga nga namang nakakapanabik dahil apakabilis ng panahon. Pero ang pagtalakayan nating hapong ito ay talaga nga namang malalaman natin ang mga ginawa ng Philippine Red Cross dito po sa nagdaang bagyong Christine. At syempre, pasalamatan natin ang bumubuo ng ating programa mula sa Presidential Communication Office, si Dr. Cesar Chavez, ang ating direktor dito po sa Presidential Broadcasting Service, si Fernando Sanga, si Sir Dindo Amparo, at syempre ang ating station manager, Sir Alan Alyanige. Kasama po yan ni Sir Maki, ni Sir Ray Sampang, at syempre station manager Alan Alyanige. Makasama po natin sa technical side, Sir Oli Lopez at si Ma'am Joy Timidan. Okay? Sa Philippine Red Cross, ang ating chairman and CEO Richard J. Gordon, Vice Chairperson Governor Corazon Alma de Leon. Kasama po yan ang ating Secretary General Dr. Gwen Pang at iba pang Board of Governors, iba mga chapter administrators natin sa mahigit 100 chapters nationwide yan at kasama ng mga kanilang Board of Directors, Red Cross 143 at Red Cross Youth. Makakasama natin via Zoom. Lagi natin kasama po dito, walang iba, si Governor Corazon Alma de Leon, ng ating Vice Chairperson. Magandang hapon po, ma'am. Nice to see you po. Magandang hapon. Nice ko basahin ang padala ni retired Chief Justice Hilarion Davide Jr. when he wrote, on this blessed and beautiful Sunday, the 3rd of November, let us pray for and wish one another God's peace. May you through this life be touched by kindness, engulfed by abundant love, inspired by wisdom, graced with understanding, saved from all harm, and wishing you always not just happiness but pure joy, not jealous but God's peace. In peace you will both lie down and sleep, for God alone make you secure. He is our rock and salvation, our secure height, you shall never fall. Maraming salamat to Chief Justice for honoring us with your message. Dire-diretso na tayo kasi ang focus natin ngayong hapon ay yung update kung ano na nagawa ng Philippine Red Cross, ano pa yung ginagawa at ano pa yung gagawin. Simulan na natin. Siguro ang unang magre-report ay yung mga taga Central Office, si Criselda Longa, si Leonardo P. Ebaho,
at tapos si Maria Felisa Badjola. Greet muna tayo. Yes. Criselda, go ahead. Si Ma'am Ising. Si Ma'am Ising. Magandang hapon, ma'am. On cam ka, ma'am. Tsaka nakamute. Ma'am Ising. Yan, hello po. Ayan. Yes. Yan. So, good afternoon, Gov Cora, Sir Edison, and sa lahat po ng nakikinig po ng ating Radyo Pilipinas. Maraming salamat po. Thank you po, ma'am. Well, ang magiging topic natin ay usapang disaster, yung Yes po. nangyari at ano ina-anticipate pa natin mangyari. Yes. Greet tayo. Si Sir Leo naman, Leo, Ay. yes. ang manager. Good afternoon, Opo. Gov Cora. Good afternoon. Good afternoon sa inyong lahat, sa mga nakikinig. Okay. Sa Camarines Sur, si Maria Felisa Badiola. Yes Oh, po, I good see. afternoon, Gov Cora, Sir Yes. Edison, Yes, Sir ma'am. Leo, From Kamsur. Ma'am Izing. Good afternoon po. Okay. Maragna hapon in Bicol. Thank you, thank you. So, sino mo ang unang mag-update? Kasi Yes. alam ko, kasama nyo ako nung Wednesday, Thursday, Friday. Pero dumating na si chairman, I think nung linggo, Sabado ng linggo, at nagbiyahe na nung Lunes, nagpunta na sa Naga. Sino unang magre-report? Ito, si Ma'am Ising siguro muna, sir. Ma'am. Yan, Sige. bago pa dumating ang bagyong Christine, paano nagkaroon ng paghahanda ang Philippine Red Cross, Ma'am Ising? Oo. Maraming salamat, Gov Cora and Sir Edison. Sa totoo po, no, ang PRC ay lagi pong handa, no, pag may paparating na bagyo. So, nung nalaman po natin na ang bagyong Christine po ay tatama sa ating landmass sa Pilipinas, tinignan din po natin yung lawak ng bagyo. Do ang bagyong Christine po ay paangat po sa norte, pero ang lawak po ng bagyo niya o pag-uulan isaabot hanggang Bicol, Bisaya at Mindanao. So ang Philippine Red Cross po, in-alert po natin lahat ng chapters po natin in different provinces. Pinaredy po natin kanilang rescue team, ang kanilang mga asset, ang kanilang mga volunteer at staff para maging ready po kung ano man po ay maging sakuna. And then nung nangyari na nga po yung bagyo, kahit hindi pa po ito nagla-landfall sa ating kalupaan, nagpaulan na po ito ng maraming tubig sa iba't ibang probinsya, lalo na po sa Bicol, kaya nandito po si Ma'am Fe. So ang unang-unang po talagang natamaan ng malaking pag-ulan ay ang Bicol area, Albay, Camarines Sur, Cam Norte, and then habang lumalapit po ang bagyo, ang pag-uulan naman po ay pumunta na Southern Luzon, na apektuhan na rin ang Quezon, ang Batangas, ang Laguna, and then part ng Metro Manila. So yun po yung nangyari, at yung lakas naman po ng hangin niya, maganda po yung nangyari, no, hindi po siya masyadong naging impactful, but rather na naramdaman po ang konting pag-uulan at lakas ng hangin sa norte, Cagayan, Isabela, Ilocos area. Pero ang naging concentration po ng ating operation ay sa Bicol mismo talaga, Gov Cora, at sa lahat po ng nakikinig. At syempre, nung papalapit na rin ng bagyo, nagkaroon na rin tayo ng operation sa Southern Luzon o Region 4A na tinatawag po natin dito sa Batangas, Laguna. At hindi lang po pagbabaha ang nangyari, meron din pong mga landslide na nai-report, kaya po marami po ang naging casualty po natin. Medyo marami po yung naging namatay po, no, because of this 50 ang plus bagyong yata. Christine, because of the landslide and some flooding. And even nalunod po yung ibang mga tao, yung iba naman na electrocute. So yun po yung mga nangyari po, no, noong panahon ng Christine. Pero ang Philippine Red Cross po, bago pa lang po dumating ang bagyo, in-ensure po natin na ating mga asset, mga volunteers at ating mga chapter are ready po to respond. That's why po naging immediate din po yung pagre-rescue, pagbibigay po natin ng assistance sa mga probinsya. Gov Cora, ito tatanong ko lang po kay Sir Leo naman, kasi nung nakaraang Webes, bumaba po sila, Webes yata o Miyerkules, diyan sa mga tinamaan ng bagyo sa Kamsur at sa Albay. Sasama diyan si Sir Leo at si Ma'am Ising. Sir Leo, ano po ba yung kasulukuyang sitwasyon ng sa mga lugar na apektado matapos ng bagyong Christine? Ilang bayan, barangay, ang pamilya ang apektado sa bagyong ito? Well, actually, ang naapektuhan dyan, may 10 probinsya ang tinamaan dyan, at merong 639 na municipalities at cities with a total of 3,003 na barangay. But ang significant dito is immediately nakapag-responde kaagad tayo with the instruction coming from our chairman
si Chairman Gordon at si Sec Jen Gwen na immobilize kaagad ang resources natin sa national. Aside from that, prior sa landfall o prior sa effect ng bagyo, ang mga chapter katulad ng nabanggit kanina ni Criselda ay naghanda rin. Kaya hindi totaling naapektuhan ng lubos ang ating mga chapter, especially yung sa chapter ng Kamsur. They are very efficient in spite of difficulties na tinamo nila. Mas maganda magkwento niyan mamaya si Mampe. Then we also provided a lot of assistance. I don't know kung I'm the right person, siguro mas maganda ang magbigay ng details ng mga naibigay na natin ay si Criselda. But on the part of the ERU, because yun yung response unit na dineploy kagad natin, makikita nyo dyan sa video na meron tayong caravan na dineploy kagad. Immediately, nag-deploy tayo ng 2 6x6 na truck. Yan yung pang baha. Tapos nag-deploy pa tayo ng amphibian para makatulong kaagad doon sa paglikas ng mga tao o pag-rescue. Meron tayong 5 rubber boats na isinampa doon, sinama, dinala. At may mga service vehicle tayo katulad ng Land Cruiser at meron pa tayong mga food truck at water tanker na pinadala din doon. Isa nga sa nakakatuwa dyan, hindi lang tayo nagre-rescue ng tao, kung makikita nyo rin sa video, pati mga hayop, like for example, yung 3 aso na nasa canopy ng isang building na nadaanan ng ating rescue team, ng ating ERU, pinakain at nilagyan ng tubig. Alam ko sa ngayon nandoon pa rin yung mga aso sa safe sa care ng chapter natin. So far yan yung naging aksyon ng natin humanitarian caravan nung pinatakbo kaagad tayo ng ating leader na si Senator Richard Gordon at si Ma'am Gwen, ating Secretary General. First time nito, Gov Cora, tama, Sir Leo. At Ma'am Ising, na ang ating amphibian nakababa sa Camarines Sur, di ba? Diyan sa lugar ng tinamaan. Yes. First time yan, di ba? Tanungin natin si Ma'am Fe, ang kanilang administrator. Ilan po yung kasalukuyang evacuation center ngayon pa diyan sa sa Camarines Sur, Ma'am? Good afternoon po. Magandang hapon po, Gov Cora and Sir Edison and Ma'am Ising and Sir Leo. So right now po, ang present na evacuation center is kahapon down to 73 ang evacuation centers po. Pero previous kasi 198. So since ilang days na rin nakaraan, medyo mabagal po sa part ng areas na mag-subside yung tubig. And then right now, halos yung mga nakastay kasi sa evacuation center, naglilinis na rin sila ng mga bahay-bahay. Pero since we still have 73 evacuation centers, bumabalik po sila doon para lang may mapagstayhan pa for a while. But umalis po sila pag daytime para po maglinis po sa bahay nila. Diyan po sa Kamsur, ilan munisipyo at city yung talagang tinamaan yan, lubog sa baha at talaga namang naapektuhan ng bagyo, itong bagyong Christine, Ma'am? 35 po actually yung municipalities natin dito, and then there are 2 cities. And yung Naga City and Iriga, both po yun na flooded. And then the rest of the barangays are like 19 po na LGUs ang most affected. 19. And then there are 665 flooded barangays po. Dito sa Kamsur only. Opo, Gov Cora. Siyempre, we're auxiliary to government. Ang gobyerno ay merong inaanunsyo, mga tulong. Ako, ang feeling ko dapat malaman na tayo ay tumutulong sa more vulnerable areas. Palaging sinasabi na kailangan matiyak natin na ang tulong natin ay mas makararating sa mas nangangailangan. Pwede mo nyo bang ipaliwanag kung ano na ang ating nagawa in that area? Oo. Alin yung probinsya natin na nakapokus tayo, Ma'am Ising? Si Ma'am Ising.
Opo, siguro i-discuss ko po 'no, ang Yeah. Philippine Red Cross po sa dami ng probinsyang naapektuhan po 'no, actually po 47 provinces or chapter yung na-mobilize po natin from different, region dahil bago bumagyo nagbibigay na po tayo ng hot meals sa mga na-stranded, nag-evacuate, nag-support po tayo sa transport ng mga individual from their bahay to evacuation center. And then nung na-trim down na po yung, ating mga area, ang naging focus na po natin ay Bicol Region kasama ang Batangas at Laguna. So hanggang ngayon po doon po tayo nakafocus. Sa ngayon po 'no, ang Red Cross po ay nakapagbigay na ng hot meals sa 45,000 na individual, across the different provinces. So ang dami na po nating naibigay dahil nag-mobilize po tayo ng food truck and then nakapagbigay na rin po tayo ng mga first aid treatment, ng mga psychosocial support to 2,000 individuals. And then ang ating health naman po ay nagkakandak ng mga medical consultation, naka-reach na po tayo ng more than 5,000 individuals for that medical consultation po, pati na pagbibigay ng mga doxycycline, mga medisina, at yung ating safety team naman po, nag-establish po tayo ng mga first aid station sa iba't ibang evacuation center. Yung mga ambulansya po natin, minobilize na po rin natin yan. And nung nakaraang araw po, bumisita po ang ating chairman, Richard Gordon, and Sec Gen Gwen sa Albay at Kamsur at nagbigay po sila ng relief. So sa ngayon po nakapagbigay na po tayo ng 464 food packs and then yung sa NFI po nagbigay na po tayo ng up to 1,938 na jerrycan dahil po tubig po ang talagang kailangan sa area po natin. Kaya si PRC nag-deploy po tayo ng water tanker at nakapag-distribute na po tayo ng 256,000 liters of water. So yan po yung mga ilan-ilang mga aktibidad po ng Red Cross. And then kung mapapansin nyo po, dahil ilang araw po nagbahas sa area, naging kulang po yung dugo sa iba't ibang probinsya po, no, lalo sa Bicol. So ang blood service po natin sa pangunguna po ni Doktora Nalupta, Christy Monina Nalupta, nagpadala po tayo ng dugo ng up to 317 blood bag units sa Catanduanes, Cam Norte, Albay at Cam Sur para tuloy-tuloy pa rin po yung pagbibigay po natin ng assistance, lalo na po yung sa mga individual na nangangailangan ng dugo. At sa ngayon po, tuloy-tuloy pa rin po yung pagkakandak po natin ng hot meals, water distribution at sa susunod na mga araw, magdi-distribute na po ulit tayo ng mga relief items lalo sa mga vulnerable na community o barangay. Yun lang po, Gab Cora. Thank you. Yes. Thank Ayan. you. Kay Fen naman, I am sure update kasi na simulan na niya na dati marami yung evacuation centers nabawasan na, no? Dahil Yes. siguro pag hupa ng tubig. Pero syempre patuloy pa rin ang assistance sa mga nasa evacuation center. So Yes. anong mga problemang nakita ninyo? Kasi maraming namatayan, di ba? Ilan bang namatay sa iyong area? Sa ngayon po, alam po, wait lang po. Tinitingnan niya yung sa kanyang computer dahil nakalista lahat yan, ano? So, sige, take your time. Pero, Yes. anong I guess ang question, ano yung mga na-experience yung problem pa? Kasi, di ba, hindi naman lahat nararating karaka-raka dahil basa pa. Pero, siguro ang ibalita mo yung availability ng ating 140 volunteers Yan, oo. na nakatulong. Paano sila Kasi yun ang rumispondo? talagang- Rumisponde. Yes po. Oo. Opo. Oo. Yes, Gov, Cora. During before po actually the typhoon, nakapag-ready po tayo ng mga chapter base 143 volunteers sa chapter. And then yun kasi meron na kami nakukuha mga reports and yung during talaga the typhoon, medyo nabigla kami sa ano yan, sa tubig na pumasok sa office. So almost 12 hours po yung non-stop na rain. So nagkataon din po nag-high tide. Kaya first time po na bumaha dito sa opisina. Oh. And good thing po yung ating mga 143 na nag-duty na during the evening of bago po nagbagyo. Yun po yung talaga nakatulong sa atin kasi kung hindi, wala po sila kasi 7 staff lang tayo sa Kamsur eh. Yes. So because of them,
nasalba natin, na-save natin yung mga equipments natin, lalo na yung blood ref, yung other equipments natin. So, yun lang talaga yung hindi namin na-save yung ibang mga papers, pero so far mga old na yon documents. Pero yun nga po, yung importance ng 143 sa iba-ibang lugar, kahit sabihin natin na hindi kami nakaresponde agad, yung reports po nila, nakaka-receive po tayo. Ang naging Nakakatulong. challenge sa atin nun, tayo mismo nabaha. So, although we have this reports, nagkaroon na kami ng electrical problems, yung mga lifeline po natin, lalo na kasi binaha na kami. We have, kahit may generator po kami, we have to pull out, kumbaga i-off yun kasi baka mas makuryente pa o ma-damage pa kami, or kumbaga yung buhay na rin namin yung nakasalalay. So, kung ano pong nandito noon time na yon, we help each other with the volunteers and staff. Yun po, yung medyo humupa po siya, nakapag-respond rin kami sa iba, like yung pwede namin marating. So, yan po, ang so far po na-cater namin yung rescue, and then since may mga evacuation centers na po, the next day, nakapag-conduct po tayo sa welfare, since we can cook na, nag-serve po tayo ng hot meals sa kanila, and then serve din po ng first aid, and then have konting yung sa welfare natin, like PSP. So yun po yung naging immediate response ng ating ng chapter po with the volunteers. Thank you, no? Siguro tanungin natin kay Leo kasi Sir may Leo, nakalagay oo. sa'yo, ERU SSSO. So paliwanag mo yung kung anong serbisyo talaga ng ERU tsaka SSSO. Go ahead. Oo. Kasi dalawa Hawak ang mo. po. Yes. Isa operation, yung po yung ERU, so rescue po. The other part ko po is yung safety and security on the part naman po ng management. But both of these is vital po pag may operation. Kasi under po sa akin, safety and security, kailangan ma-assure ko yung safety ng ating mga tao at ang ating mga chapter. Like for example, bilib na bilib po ako dyan kay Fe. In spite po na ang lalim na ng tubig sa kanila, she is very calm. Napakakalmado po niya. Narinig niyo naman po yan nung mini-meeting natin siya. And she is asking for assistance but in a calm way. Ang magaling po. At ang isa sa pinaka-importante po doon sa part naman ng ERU, yung determination ng mga volunteer natin na kung saan sila ay, bukod sila ay train, nandoon po talaga yung dedication nilang makatulong at makapag-save ng tao. In fact, ang na-save namin dyan sa bayan na lang yan ng Camarines Sur, meron po tayong na-save dyan na 260 na mga tao. At meron pa tayong mga tin-transport talaga na na-trap doon sa San Fernando at dinala natin sa Patawid, papunta po ng Naga, is yung pong mga pasyente na dialysis, naka-schedule na po, doktora, ay Gov, biro nyo po, dialysis patient yun na ilang araw lang nakapending, na kailangan talaga silang makarating sa ospital sa Naga. Kaya ginawan po natin ng paraan na maitawid yung mga tao yun. Pati po yung buntis na i-rescue natin at pati yung mga bata po. So yun po ang talagang naging challenge din sa amin. Pero ang pinaka-challenge po na nalaman din ng lahat, at yun din po ang mensahe ng ating chairman, na sana po itong may mga sasakyan, pag dumating po yung ganyan sitwasyon at nagbabaha na, huwag nilang iharang sa daan. Kasi yung tulong po, nahirapan po yung karaban natin. Sa totoo lang, Gob, tayo po ang nag-initiate na butasin yung daan. Kung makita nyo po doon sa video at saka picture, mga ERU po natin, ang nag-initiate po doon. Opo, nagtabi. Buti na lang po, Gob, meron ding mga organization tulad ng PNP, Coast Guard na tumulong po sa atin na itulak talaga yung masasakyan na yan. Nang sa ganun, makadaan po yung humanitarian assistance. Yes. Yan po yung talagang lesson learned namin na sana huwag nang gawin yun sa susunod na magkataong mangyari uliton. At si Chairman Gordon ang unang nagpanawagan niya na, Sir Leo. Si Chairman natin ang nagpanawagan niya na
nag-appeal siya sa publiko na kung maaari sana yung mga na nasira nating sasakyan dyan sa Maharlika Highway ay sana unti-unti natin maitabi para makatawid. Ang sabi nga niya yan, all hands on deck, sabi niya. Tama, Sir Leo? Tama yun, tama yun. Okay, Gov Cora. Very clear na maliwanag ang direksyon ng Red Cross sa pagtulong, no? Remember, tayo ay tumutulong sa the most vulnerable groups, the most na nangangailangan. At ang hands and feet natin ngayon ay ang Red Cross 143 in their communities and in other areas para sila makatulong. Ano naman challenges na nakita natin sa monitoring, Chris? Ma'am Ising, monitoring. Opo, thank you, Gov Cora. Maraming salamat sa magandang question po, no. So, napaka-important po ng monitoring po natin, no. Ang national headquarters po, iba't ibang service at ang chapter, talagang kahit wala pang bagyo o wala pa yung bagyo, minomonitor na po natin yung situation. Doon nagbibigay po sa atin ng forecast ang mga ahensya, mas maganda pa rin po talaga na nakukuha natin yung mga impormasyon at the ground level. Kasi po yung mga ating 143, siyang nagre-report anong sitwasyon. Mabaha na ba? Maulan na ba? Marami na bang nag-evacuate? May mga sakit na ba yung mga tao? So sila po talaga yung nakapagbigay sa atin ng actual na impormasyon na pag nakuha po natin yung impormasyon na yon, agad-agad po nating mapupunan kung ano man yung kailangan po nila. So for example, po, sinabi po ni Ma'am Fe na bumabaha na sa Naga at first time po yun bumaha sa chapter. So nakita natin na yung actual information na yon ay naging tulay para mabigyan natin sila ng atensyon at bigyan agad ng mga detalye na sige, ang Red Cross Albay, ang Red Cross National ay naka-ready na to deploy agad-agad lalo pag humupa na ang baha. Pero kahit hindi pa humuhupa ang baha, ang chairman ng Gordon po natin, pinadadala kagad yung ating caravan para on standby na pag humupa, pag kaya ng daanan, tsaka tayo makakapasok ng Naga at agad-agad po tayo makakaresponde. At isa pa po, Gov Cora, yung sinabi po nung nakaraan sa Batangas, nagkaroon po ng landslide situation. Ang ina-expect lang po natin ay pagbabaha, pero hindi po natin in-expect na magkakaroon ng landslide. Ang landslide area na po na yun ay coastal area and ang lawak po ng landslide impact niya is umabot hanggang sa Laurel. Talagang marami po ang mga kabahayanan or mga road na talagang napuno ng putik. So hanggang ngayon po si Red Cross nagsusuporta sa pag-clear ng mga kalupaan na po yan o mga kalsada para mabigyan po ng access yung mga tao sa mga immediate na pangangailangan nila at ang mga sasakyan ay makaraan. So yun po yung mga importante, no, na dapat po nating sinisiguro. Hindi lang po dapat tayo nagre-rely sa mga impormasyon na kumakalat sa iba't ibang ahensya, but rather ina-evaluate din po natin yung mga impormasyon na galing on the ground kasi yung on the ground na information po talaga ang importante. Yun po, Gov Cora. Gov Cora. Siguro kailangan talaga natin ulitin na pag sa Red Cross, always first, always ready, always there. Ito yung mantra natin. At nakikita ko naman sa mga napapanood, sabi ko nga, na watch ko, nanonood din ako sa ating operation center at nandun din ako para marinig kung ano yung mga update. At I also want to congratulate our chairman and our secretary general na despite they were in Geneva ay bumalik sila kagad, but during the couple of days that they were there ay minomonitor ang operations. Tamang-tama. Pero siguro balikan natin sa Kamsur. Yes, Leo, did you want meron ka bang mag-stop muna tayo? Gov Cora, yes, pause po muna tayo para sa isang commercial break. Okay. At tayo po ay babalik po sa ilang mga paalala. Yung mga nasa Zoom, wait lang po kayo. May commercial break lang po muna tayo. Magbabalik po tayo. Nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Academic Recovery and Accessible Learning or ARAL Program Bill na siya magbibigay sa bawat bata ng pantay na pagkakataon sa dekalidad na edukasyon. The heart of this law lies a steadfast commitment to free and effective learning intervention for our learners from kindergarten to grade 10 within our public education system. It is available for those who are re-entering school after a hiatus, those grappling with proficiency in reading, mathematics,
in science and those who encounter challenges in passing examinations. Qualified private basic education institutions will likewise receive analogous support for similarly situated learners. Dagdag ng Pangulo, mahalaga ang pagtutulungan ng lahat ng sektor sa bansa para muling maibalik ang interes sa pag-aaral ng ating mga kabataan. Any donation, contribution, or grant made to the ARAL program through the DepEd shall be exempt from the donor's tax and considered allowable deductions from the donor's gross income. This initiative is designed to encourage support and partnership from individuals and organizations dedicated to uplifting the quality of education in the Philippines. The success of the ARAL program hinges upon the active participation of the teachers, the tutors, the parents and guardians, local government units, national government agencies, and of course the private sector. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. Congratulations sa programang Going Places ng Radyo Pilipinas 2 Sports sa pagkakatanghal bilang Best News Feature sa 46th Catholic Mass Media Awards. Nanaig ang kanilang Holy Week special episode na pinamagatang Banal na Pamamasyal at nagwagi laban sa 4 na iba pang finalists. Muli, sa lahat ng bumubuo ng programang Going Places, higit lalo sa mga host nito na sina Ven Blones at George Arsenio Jr., congratulations! Mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas 738 AM. Okay, congratulations sa programang yan. At kasama pala dyan si Sir George Arsenio. At syempre nagbabalik po tayo sa ating programa. Meron lang po tayong mabilis lang na pagbabalita dahil bukod po dito sa ating naging operations para sa Bagyong Christine. Syempre nagkaroon din tayo ng Bagyong Leon at ngayon, meron daw pa ng panibagong low pressure area. Ang Philippine Red Cross po ay walang humpay din sa pagtulong nitong nakaraang undas sa pamamagitan po ng ating pag-deploy ng iba't ibang mga first aid station at mga first aiders. Sa as of 2 p.m. na report ng ating Operation Center at ng Safety Services, mula October 30 na operation natin hanggang November 3, tayo po ay nakapag-catered na ng 10,574 na patients. Yung vital sign monitoring dyan ay 10,204. Minor cases ay 322. Kabilang dyan yung mga laceration, abrasion, bruise, superficial burn, hyperventilation, heat exhaustion, skin irritation, elevated blood pressure, sprain, shortness of breathing, stomach ache and vomiting, skin tear, dizziness, jellyfish sting. Tapos meron din tayong 20 na major cases na na-cater. Merong nausea, vomiting, difficulty of breathing, pain and swelling of forehead. At meron pong tayong 28 na patients na na-transport natin sa hospital. Kabilang dyan yung may dizziness, abrasions on lower back, burn at the left under eye, difficulty of breathing, vomiting, hypertensive, laceration on the back of the head, pain on right knee and foot, severe pain at the back and stomach pain. Tapos nagkaroon din tayo na nakater din natin psychosocial first aid at sa pamamagitan ng ating welfare desk, 108 po sila. 359 first aid station nationwide. Meron po tayong 130 na welfare desk at ambulansya, mahigit 70 po ito na deploy natin. Ang ating manpower ay mahigit 2,500. Kasama dyan yung mga nag-iikot sa sementeryo. Alam niyo, sumama po ko dito nung nakaraang November 1. Sinasamahan natin yung mga kasama natin sa Red Cross, yung mga first aider natin. At talagang inaalam po nila yung mga sitwasyon ng mga nandoon na sino po yung nais magpa-BP, blood pressure o kamusta na po kayo. Ngayon po ang ginagawa ng ating mga first aider at talagang nagpapasalamat ang ating Philippine Red Cross, siyempre ang ating chairman and CEO Richard J. Gordon at si Dr. Gwen Pang. Dito po sa mga volunteers natin na nagbigay serbisyo. Cora, nakita niyo po itong ating mga nag-duty at nagbigay serbisyo nitong nakaraang undas. Gob? Yes. Tamang-tama ipagpatuloy na natin kasi nai-report mo na. Sana naimbita din natin yung mga maybe next week. Next week po. Pwede natin imbitahin yung anong naging experience nila. Yes po. Balikan natin sa Kamsur, ano ngayon ang situation sa inyo, Marife? Kumusta na kayo Current ngayon? situation yun yan So, ngayon. Gov, Mga baha pa ba? Right
now po, wala na kaming baha dito sa chapter. Mm-mm. Yung kung may baha naman po, nasa inner part na lang ng mga Meron pa LGU. rin. Okay. Apo. Pero super baba na rin naman. And then, during sa mga assessment po natin, yung kinukuha natin kung ano yung pinaka-needs po nila. Ano po. So, right now, parang nasa 17 LGUs ang napuntahan natin. Pero we will have to focus po doon sa pinaka-severe po talagang area na may kailangan. And then, since there are also reported na ito yung place na may kailangan na intervention, example for food, and then non-food, normally po yung nabigay natin non-food, ano po, and then recovering na po yung iba, although we have the evacuation centers pa, yung mga tao po resilient talaga sila pero we will see po kung anong effect nito sa kanila, lalo sa mga bata. Kasi may alam natin may mga namatay, ano po, so yun pa po yung i-check natin, lalong-lalo na in longer term, yung about sa health, ano po, which is isa yan sa mga sectors natin na service na binibigay sa community. So yun po so far yung situation ngayon. And continue pa rin po yung ating pag-distribute ng hot meals. Sabi nga po ni Sir Leo, yung mga nandito natin is may mga rolling asin tayo with food truck. We have 5 food trucks. Coming from, thank you po doon sa mga nag-help din po na chapters, hindi lang po ang NHQ. We also have Batangas, yung mga first responder po natin. And we also have Albay, Marikina, Rizal, Nueva Vizcaya, yung some of the technical persons po. We have Catanduanes, and then Cebu. Of course, Cebu, meron po sila ngayon pa lang meron dumating na technical persons from relief and logistics. So, kailangan po namin yan kasi yun din po yung nakita namin sa chapter na yung moving forward po tayo, yung mga lessons learned natin, we have to intensify actually yung mga logistics, volunteers, and information technology. Yung sinasabi niyo po, Gov, na always first, always ready, always there. So, though we have the volunteers ready, but yun nga, pag merong ganitong situation, they preferred na nauna po yung family talaga nila, pero they are not stopping to give us information. So, naging challenge lang talaga sa amin is yung communication nawala yung electricity, and then kahit meron tayong generator, ang namin kung nabaha, di ba po? So, we need to safeguard yung ibang gamit. And then yun po, yung nawala yung communication, medyo na-lessen po yung pag-monitor namin. Lalo na sa NHQ, ang dami pong sa part po ni na Ma'am Ising, and other services po na kumukol sa amin, si Doktora, hindi kami natatawagan dahil naglobat na lahat. So, kahit may Starlink po tayo, so yan po, ready tayo sa ibang logistics natin. And since first time po talaga yun nangyari na super flooded tayo dito, and then even Naga and sa office, malaking challenge po talaga yung nakita namin. Pero dahil sa tulong-tulong, si Chairman and then si SecGen nasa ibang bansa, they are always contacting us through communication or meeting. Pero yung time po kasi noon talagang nawala kaming electricity. So, yun po yung big challenge doon sa amin. Pero later part, ang bilis po ng responde ng national, yung time na kailangan namin to when they they were informed na bumaha na kami, so sila mismo po nag-isip kung anong mga needs namin kasi wala na wala na po yung kaming masyadong naisip na ano pa bang kailangan namin for as long as ma-save namin yung life namin. So yun po, very quick naman tayo with the Red Cross and yung national headquarters po yung support nila. So lalo na po kay Chairman Gordon and then SecGen po.
Salamat. Maliwanag ang yung kwento tungkol sa nangyari sa inyo at talagang kitang-kita natin yung palaging sinasabi ni Chairman, volunteers plus yung support ng equipment, ng mga logistics ay napakahalaga. Of course, RR 140. Gusto kong balikan yung security at emergency response unit, Leo, no? Kasi ang security parang hindi naman siguro nagnanakawan ng equipment o nagnanakawan ng relief. Siguro ang security saving lives talaga, no? To make Yes. sure na matulungan natin yung mga nasa problema na hinaharap. Sa anong mga development lessons learned? Kasi nandito tayo sa pamamaraan na kailangan pag-usapan ano yung lessons learned para hindi na maulit. And I think si Criselda can also, kasi sa kanyang area ng monitoring, I've seen her, sinasagot niya lahat yung mga tanong na hinging information ni Chairman. Siguro kayo mag-share na ano na yung mga information na nasagot nyo sa tanong ni Chairman. Go ahead, Leo. Well, on the part po ng safety and security, doon po tayo sa aspeto ng safety. Lagi pong tagubili namin sa mga responders natin, sa mga rescuer natin, at kahit sa chapter natin, na always think of their safety. Like for example, baha yan. So dapat mag-take sila ng doxycycline. Yung doxycycline which prevent them from acquiring disease po, lalo na yung leptospirosis. So dapat talagang meron tayong protection. That's part of safety. Next is, do not put themselves in a situation na they will In harm's way. correct. Dapat they have to think of always think of possibility of success rather than i-challenge nila ang sarili nila to engage in something na baka mapahamak sila. Then sa safety naman po, ay sa security naman po, ang pinaka-primary concern ko naman po pagdating sa security is yung access natin na pag nagpadala tayo ng caravan natin, itong mga tao natin will not be stopped by anybody. And second is yung security rin ng ating mga tao when it comes po sa pagbibigay ng tulong sa iba't ibang nangangailangan. They have also to be protected not only by providing, kasi alam niyo po, Gob, may mga pagkakataon na yung mga affected na tao minsan wala na sa sarili nilang pagdidesisyon. Lalo na minsan nagiging eager na sila unahin. In spite na meron naman dapat talagang unahin, which is the most vulnerable. Yung nagiging, minsan may mga stages po na nagiging parang violent na rin sila. So we have to make sure that we will avoid this kind of situation. Yan din po yung mga tagubili natin sa ating mga responders. Kailangan kalmado talaga. Kasi Tama kung po. high blood sila, baka sila pa ang tumigok dahil walang kahandaan na baka magkasakit. So, wag na pong papatol sa mga naririnig nila. Wag na lang nilang patulan. Alam naman po ng Diyos kung anong ginagawa natin. Yes. Chris, you want to add? Ano pang gusto mong idagdag? Kasi alam natin na halos 24 hours kayo na walang pahinga in the last 3-4 days. And I am sure na it has taken a toll also on your health. So kaya kayo ba'y uminom ng vitamins para malakas ang inyong katawan at para mapunuan kayo ng energy? Chris, ikaw naman. Opo, Gov Cora, thank you. Yes po, ayan po yung tagubilin po sa atin ni Chairman, no, na wag hayaan ng sarili po, no, magkakasakit. Pero siguro po yung i-share ko lang, Gov, na sa PRC po, no, 24 hours talaga yung ating trabaho po, no, yung ating manpower po is nagtatrabaho umaga hanggang gabi. Considering also po yung security, no. So gumagawa po tayo ng mga rotational duty kung saan kahit ang bagyo po ay tatama ng gabi, may nakamonitor po tayo ng mga personnel, ang ating OPSEN na magmamonitor. Baha na ba dyan? Malakas ba ang hangin?
tinitignan po natin yan sa lahat ng oras. And then, yung ating mga driver po, no, yung ating mga rescue team, ating mga manpower, sila po ay binibigyan din po natin ng schedule na, okay, ang schedule natin ng delivery ng response ay bukas ng umaga, pero ngayong gabi, kung kayo ay nasa daan, mag-stop muna kayo sa Quezon, Lucena para makakuha ng sapat na tulog at magbiyahe uli papuntang Bicol. So yun po yung mga strategy na ginawa po namin ni Sir Leo. Pag nasa Quezon na kayo, pahinga muna and then ratsyada ulit tayo ng kinabukasan. So yun po yung mga strategy po na ginagawa natin. Yes, Sir Edison. Hindi, tanong ko lang, habol ko lang itong tanong natin kasi sinabi nga ng Pag-asa, nag-declare sila na itong October hanggang December ay talagang fully blast ang La Nina. Ngayon, paano tayo naghahanda ngayon? Kayo, si Ma'am Ising, tayo si Sir Leo at dyan sa Camarines Sur. Para kung may paparating na naman tayong mga bagyo dahil itong panahon ng October, November, December, ang mga bagyo talagang kung hindi nagla-landfall, ang lakas ng rain dahil naapektuhan itong dahil nga may La Nina tayo. Siguro unahan ko na, Sir Edison. Tayo po, no, ongoing pa rin yung responde po natin. So yung mga rescue team po natin, as per Sir Leo po, no, in-evaluate po natin ulit, pinibigyan po natin sila ng kapasidad para maging ready ulit for operation. And then yung ating mga sasakyan, ini-ensure po natin, no, pag sila ay nag-end of deployment, kailangan i-preventive maintenance po natin para ready po ulit sila tumakbo for response or emergency operation. So yun yung kahandaan po natin, and yung mga chapter naman po, no, wala pong tigil ang ating pagbibigay ng impormasyon na pag may bagyo, okay, prepare ulit tayo, be ready. Pag kailangan ng assistance sa mga tao, we deploy, and then pag wala, then we settle ourselves, prepare again for another bagyo o pag-uulan na mangyayari. So buong bansa yan, Sir Edison, Gov. Cora, na ina-alert natin sila sa mga paparating na bagyo at anong mga dapat na readiness na meron sila. Siguro isama ko na yung mga information technology po natin, no. Ang sabi po natin sa lahat ng chapter, okay, i-activate nyo na lahat ng emergency Starlink nyo para pag nawalan ng internet, meron tayong pang-communication agad-agad. At i-ready nyo yung mga contact natin ng mga 143 para pag nawalan tayo ng komunikasyon sa kahit anong ahensya, ang 143 pwedeng mag-report po sa atin ng mga sitwasyon on the ground. Si Mampe, okay. Mampe, paano kayo naghahanda dyan sa Kamsur? Ayun po, ulitin ko po lalo na sa mga resources natin, kailangan handa. And then siguro dito sa lesson learned dito sa nangyari sa Typhoon Christine, magre-request po kami sa national na mag-ready din ng additional vehicle, and lalo na yung rubber boat since talagang yung binabaha talaga ang Naga City na. Ano po, yung mga hindi namin na-experience before, na-experience namin ngayon na nakakagulat po, ano po. Pero since sabi ko nga, yung during the onset of the typhoon, marami kaming kasama dito sa chapter and minsan tinatawanan na lang namin. And make sure na secure po kami lahat. Yan po. So, yung po, yung intensify really the volunteers, yung i-ready na namin yung although we have Starlink, ano po, siguro yung dating nasa ground na nakalagay like yung aming genset, siguro isi-set up namin sa medyo mataas para kahit wala po kaming kuryente, and then pwede namin ma-set up yung Starlink. Gagawin po namin para po continuous pa rin yung information na communication namin to the national headquarters po. And doon po din sa ma-reach out pa namin ng mga 143 natin na volunteers. Mga lessons learned yan, ano? Pero yes, siguro sa final na natin, sabihin nyo yung pinaka-extraordinary experience ninyo na sa palagay nyo you learned also lessons. Siguro ikaw, Leo, ano yung natutunan mo sa ating operations this time? At of course, magko-continue pa tayo dahil sinabi nga ni Edison, patuloy pa tayo hanggang December. Ano pa? Continuous updating ng training? Ano pa ang pwede natin gawin? And of course, hindi na mention yung fundraising kasi kailangan pa natin ng resources. We're not getting anything from government. Apo. Kailangan patuloy pa ang ating fundraising. Go ahead, Leo. Tama po.
Ako talaga ang number one na experience kong napakabigat na challenge is yung isa sa component ng tatlo ay hindi efficient, yung communication. Na aminado kami at talagang nagkaroon kami ng failure na maging effective yung communication sa field. It is because naiwan namin yung Starlink, which is very vital. Sana at that very moment, doon pa lang sa area, makukuha na kaagad namin yung situation sa national, and hindi ako mahihirapan na makommunicate yung mga rescue team natin, wherein talagang kinabahan ako doon, Gob, dahil hindi ko alam kung ano na nangyayari sa kanila. In spite na nandoon naman yung confidence ko, dahil itong mga taong to ay train ko, alam naman nila kung ano yung mga dapat gawin, but things change eh. Anything may happen. Kaya doon po ako kinabahan, and that is where na tamang-tama talaga po yung sinabi ni boss na never forget the three components, especially communication, which is vital for information. Yung po talaga ang tumanim sa utak ko na bakit nangyari sa amin to? Hindi naman to nangyayari before. Yung po. Pero wala tayong control kung saan dadaan ng tubig at kung saan ang Yes po. landslide. But even Yes if po. we do not know, we know how to cope. I think it's the Yes coping po. mechanism that's important. Ano. And I remember the chairman, as I always say, he raises the bar. Hindi pwedeng ganun na lang. Kailangan mas mataas pa ang ating kaalaman. Yes. Final words, ikaw naman, Marife, before we ask Sing. Go ahead. Yes po. Before Lessons learned. Yeah, lesson learned po talagang we should in this ano po yung na-experience natin ngayon sa Christine, we should really assume the unexpected ano po more kasi kahit nakahanda kami kasi yung naging ano namin basis yung latest na enteng na binaha na din yung ating chapter pero super baba po siya yung foot pa lang or below the knee. Pero yung sa Christine kasi super ano nasa kung sa height ko po nasa na siya chest or Yes. dito sa akin sa taas sa pinakataas na namin na level nasa above waist ko na. So yun po siguro ang kailangan din yung communication ihanda namin mag-mitigate po talaga kami kung anong pwede pa namin gawin since binabaha tayo in any time. And then of course yung welfare maging siguro calm. We should reach out then kumustahin yung ating mga ka-work, yung kakulig natin kasi baka mamaya iba na yung pala yung behavior nila kasi nasya-shock na po sila. So siguro yun din yung kailangan natin i-check from time to time. And then yun po, yung capacity po ng ating staff and volunteers para po kahit wala pa yung help or assistance from other technical, meron tayong ginagawa sa Kaya nga, ang kailangan doon strategic thinking, no? Maaga Yes. pa nag-iisip na. Ikaw naman, Ising. Nakita ko Po, how thank you you po. work during those 3 days that I was there and I honor you. So, anong masasabi mo Yes po. sa experience mo na talagang kahanga-hanga? Yes, Lesson Gov. learned. Siguro po, i-add ko na lang din po sa kina Sir Leo and Ma'am Fe, yung talagang working together po, no? Yun po yung nakita po natin as one of the Teamwork. good component ng Red Cross, teamwork. So we have different expertise, Gov, but rather pag may operation, lahat-lahat tayo nag-analyze, nagpaplano para mabigay yung dapat na responde sa mga tao. And i-add ko na rin po na yung ahensya po o yung mga forecast po, no, dapat hindi po tayo nagre-rely na doon lang po tayo. Tignan din po natin kung ano yung mga past experience, sabi nga ni Chairman. I-compare nyo sa nakaraang mga bagyo, ano bang comparison niyan? Yung ilan ba yung rainfall niyan? Babaha ba ng malakas? Gaano kataas? So ina-analyze din po yun. So yun po yung mga lessons learned na nakuha ko for this operation. And of course, with the different type of people for this response, tinignan po din natin na ang sitwasyon ay hindi pare-pareho, no? Yeah. So ang operation o ang responde, iba-iba po 'yan. Iba-iba ang tao, iba-iba ang konteksto, iba-iba ang responde depende sa pangailangan
ng operation. So yun po yung nakita ko pong lesson and some challenges na dapat po natin pag-aralan muli at ang Red Cross po tuloy-tuloy po tayo no sa pag-i-improve ng ating mga programa at pag-i-improve po ng ating mga serbisyo. So yun lang, Gov. Cora. And to be able to do that, babasahin ko yung prayer for the nation para sa atin lahat. Yes. Lord, let me be the change I want to see, to do with strength and wisdom all that needs to be done and become the hope that I can be. Set me free from my fears and hesitations. Grant me the courage and humility. Fill me with spirit to face the challenge and start the change I long to see. Even if I'm not the light, I can be the spark in faith, service, and communion. Let us start the change we want to see, the change that begins in me. Kayo na rin nagsasabi na kailangan pa patuloy na pag-aaral, patuloy na sa ating experiences, improving our experiences para masasabi natin we have done the work, we've done our best. Maraming salamat sa inyo. At now kay Edison na to say goodbye. Yes. Thank you po, Gov. Cora. At syempre, bago po tayo magpaalam, ito po yung mga nais mag-donate sa atin sa Philippine Red Cross. Ito po yung mga bank accounts natin, ha, at yung QR code natin kung just in case gusto niyo pong magbigay at tumulong sa mga nangangailangan diyan sa mga tinamaan ng bagyong Christine at sa iba pang mga darating pong bagyo. At iyan na po ang ating programang Kalinga Hatid ng Red Cross sa Radyo Pilipinas ngayon po 3 ng Nobyembre, taong 2024. Ito na po si Edison Enriquez at kasunod na po ang pagbabalita hatid ni Sir Albert Sebastian at kasunod ng programa ni Vance Fernandez, Pulso ng Pilipino. 1 minuto bago mag-alas 4 ng hapon. Always on the go. Pero ang mahuli sa